Hello guys, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So mag-real talk tayo ngayon. Tanungin kita, o ikaw, ano ba ang iyong dahilan kung bakit nag-turn on ka ng iyong professional dashboard? Halika at pag-usapan natin yan. Ang dami ko kasing naririnig na mga sinasabi ng ibang mga nag-turn on ng kanilang mga professional dashboard na libangan daw nila kung bakit sila nag-upload ng mga video at reel sa kanilang mga Facebook account. O di nga, aminin mo na kasi na natempt ka rin sa mga sinasabi ng malalaking mga digital creator na malaki daw dito ang kitaan sa Facebook at ito ang dahilan kung bakit nag-turn on ka ng iyong professional dashboard. O, di ba? Di ba pwede rin namang mag-upload ng mga video kahit hindi ka mag-turn on ng iyong professional dashboard? Pero mas pinili mong mag-turn on ng professional dashboard kasi aminin mo na gusto mo rin ditong kumita sa Facebook katulad ng iba. Anyway, talagang wala naman talagang masisisi. Kasi sa hirap ba naman ang buhay dito sa Pinas, sa hirap kumita ng pera, so lahat ay nagkakaroon ng interes na magkaroon ng extra income. Kaya ang nangyari, halos lahat na dito sa Pilipinas ay digital creator at vlogger na. O wala namang masama, di ba? Kaya lang, sa aking opinion, dahil nag-turn on ka ng iyong professional dashboard, huwag ka nang pabebe. Yan sinasabi mong libangan na yan, gawin mo ng makatotohanan. Yan sinasabi mong hobby, gawin mo na talagang makabuluhan sa pag-upload mo ng video. O sige nga, kung libangan mo lang itong pagko-content at pagiging digital creator, bakit naiinis ka kapag nagkakaroon ka ng violation at restrictions mula kay Meta? Bakit hakot ka ng hakot ng followers para ikaw ay maka 5K at ma-unlock mo na yung requirements ni Meta? Kung libangan mo lang ito, tanong lang po. Kasi nga ang dahilan gusto mo rin ditong ma-monetize at magkaroon ng pera dito kay Meta, di ba? Ay di kung libangan mo lang yan, ay di i-turn off mo na ang iyong professional dashboard para hindi ka na nagkakaroon ng problema o nai-stress ka kapag mayroon kang violation at restriction na natatanggap kay Meta o kaya ay mayroon kang mga copyright issues at saka nang hindi ka na ma-stress kapag ang iyong dashboard ay nagiging pula. Dahil kung libangan mo lang ito at hindi ka seryoso, pwede ka pa rin namang mag-upload ng mga video at reels sa iyong Facebook account kahit naka-turn off ang iyong dashboard. Ang hirap kasi dahil ayaw aminin sa mga sarili na kaya ka nag-turn on ng iyong professional dashboard at kaya ka naging vlogger at digital creator ay gusto mo ring kumita katulad ng iba. Meron kang goal. Yun ay ang ma-monetize dito kay Facebook. Sabi ko nga kanina, halos lahat na dito ng mga tao sa Pilipinas ay digital creator at vlogger. Wala namang masama, di ba? Choice mo yan at choice ko ito. So, wala tayong pakialaman. Ang sinasabi ko lang ay opinion ko lang at real talk na aking naobserbahan. So ngayon, gusto mo na talagang ma-monetize at gusto mo talaga din ditong kumita kay Facebook. So anong gagawin mo? Mag-upload ka ng mag-upload ng mga video at ang i-upload mong mga video ay yung sa tingin mong video na yun na talaga ang iyong the best. O ito pa, gusto mong maging digital creator at vlogger, simpleng pag-edit ng video ay hindi mo kaya. So yun ang una mong gawin pag-aralan mo. Alam mo bang si Meta hindi magbabayad ng iyong mga video na iyong kinuha sa iba at ini-upload mo sa wall mo. Walang ka-effort. O, dapat may effort din sa pag-edit. So yung pag-edit ng mga video, ang una mo dapat pag-aralan kung hindi mo pa ito alam. Pag nag-turn on ka ng iyong professional dashboard, yan ang unang-una mong dapat pag-aralan kung paano ang pag-edit ng mga video at paggawa ng mga content. Maliit lang ang views mo at walang nagsishare ng iyong mga video, okay lang. Dahil kahit maliit ang views mo at walang nagsishare ng iyong mga video, hindi mawawala ang pagiging digital creator mo. Tandaan mo na hanggat may taong nanonood ng videos mo, hanggat may taong naniniwala sa mga video mo, ituloy mo lang. Kasi ang pagdami ng viewers, ang pagdami ng followers ay depende sa kung anong content ng video mayroon ka. Ngayon, kung naiinip ka at hindi dumadami ang views mo at nai-stagnant o hindi dumadami ang followers mo, ay di turn off mo ng iyong professional dashboard. Kasi nga sabi mo, di ba, libangan mo lang ang pag-turn on mo ng professional dashboard. Ops, wala po akong pinatatamaan sa mga sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay hindi rin siya, hindi rin ikaw.
Ang point ko lang o ang ibig kong sabihin sa aking sinasabi ay aminin mo sa sarili mo ang dahilan kung bakit ka talaga nag-turn on ng iyong professional dashboard. Alam mo bang kapag natuto kang tanggapin sa sarili mo o aminin mo sa sarili mo ang dahilan kung bakit ka nag-turn on ng iyong professional dashboard, ay yan mismo ang iyong magiging inspirasyon kung paano ka makagawa ng quality video at original content mo. Pero, habang pinapanood mo ang videong ito at sa sarili mo ay gayam pa rin ang katuwiran mo na libangan mo lang talaga ang pagiging isang digital creator, ay di kalimutan mo na ang monetization at i-turn off mo na rin ang iyong professional dashboard. Kasi wala kang goal. Ang goal mo lang is libangan. Hindi mo goal ang maging monetize dito at kumita dito kay Facebook. Tandaan po, ang mga sinabi ko lang ay pawang real talk lang at ayon lang po sa aking naobserbahan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag pong magagalit. Don't forget to like this video, follow and share mo na rin po para sa kaalaman na rin ng iba. Have a great day!